Sa mga bata na bina-Bible study din namin doon sa Bilavita. Di ba, sa picture, may maraming bata doon. Bagsak na nga lang isa, nakatulog na eh. May ano pa dapat yun, may isa pa yun eh. Sabi ko sa kanila, basahin nyo to. Di ba tinalakay natin dito dati yung about sa Bible, ikaw yata nagkalakay nun eh. Sunday school din yun, di ba? Na meron yung tatlong ano eh, na kagandahan ng treatment natin sa Bible. Read it to be wise, believe it to be safe, and practice it to be right. So sinabi ko sa kanila, gusto nyong tumalino, mga kabataan, basahin yung Biblia. Kasi yung payak na kaisipan, yung simpleng kaisipan, kapag tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, lalawak yung ating kaalaman. Hindi lang sa mga bagay sa mundong to, kasi kumbaga sa atin, mas nauna nang dihamak sa atin yung mga tao na nagsulat ng Biblia. So yung pagdating sa kaalaman, sa practical na pamumuhay, no, mayroon silang kaalaman na hindi natin alam. Bagaman advanced na yung technology natin ngayon, no, pero sa karanasan, mas ano pa rin yung karanasan ng mga naunang tao, lalo na sa pagdating sa spiritual. Kung bibigyan tayo ng katalinuhan ng Biblia sa mga bagay ukol dito sa mundong to, mas lalo tayong bibigyan ng kaalaman ng Biblia sa mga bagay na spiritual. Kaya, totoo yung sinasabi niyan, bibigyan ka talaga dito ng talino. Amen. Tuloy natin. Next slide. Yan. God has spoken to us through His Son. Sabi sa Hebreo, nung una, nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng mga propeta, kay Moises, at sa iba pang mga ginagamit na tao ng Panginoon noon. Pero ngayon, nangungusap ang Panginoon sa atin gamit yung kanyang salita or ang ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang anak. At ano bang meron doon sa kanyang anak, di ba? Yung mga sinulat ng mga apostol patungkol sa Panginoong Jesucristo, dito tayo sa bagay na ito pinakausap ngayon ng Diyos kung paano tayo mamumuhay sa mundong ibabaw na ito. Saan ko ba na ano yung about sa Bible na ito ay parang kumpas natin, no? Paano tayo makakapamuhay sa mundong to? Sabi nga nila, Bible, yung binigyan nila ng acronym yung Bible, basic instruction before living. No? Bago ka makapamuhay, dinagdagan ko yun eh, living na mamuhay at saka living na umalis. So basic instruction para ikaw ay makapamuhay sa mundong to ng maayos, no? Kung gusto mong makapamuhay ng maayos sa mundong to, nandiyan yung Biblia na gagabay sa'yo. And alam naman natin na yung ating talagang tunay na tahanan yung langit, no? So ibig sabihin, aalis talaga tayo sa mundong to. Kaya before you leave this earth, bago tayo umalis sa mundong to, no, mayroon ding basic instruction. Yung Biblia pa rin yun. Kasi nga, pupunta tayo sa lugar na talagang pamalagian na yun. Permanente na yun na lugar na pupuntahan natin. Dapat tayo maging handa doon. So, bago tayo umalis dito sa mundong to, dapat malaman natin or dapat maintindihan natin kung ano yung pupuntahan natin. Kaya before we leave, mamuhay at saka umalis dito sa mundong to, yung Biblia talaga ay naglalaman ng mga panimulang katuruan paano tayo mamumuhay sa mundo at bago tayo umalis sa mundo to at tutungo tayo sa kinaroroonan ng ating Panginoon. Sabi dyan, wala akong Tagalog dyan. May Tagalog ba? Noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Sa una nga kanina, diba? Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, ng Diyos na salita. At siya ay ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. So kakausapin tayo ng Lord ngayon. Hindi na ng mga propeta, kundi sa pamamagitan ng kanyang anak, ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang, wala na ating Panginoong Jesucristo. So paano yun? Salamat na lang kasi may mga apostol na nagsulat. So doon sa Old Testament, may mga propeta, nandun si Moises, nandun sina King David, Solomon, di ba? Sinulat nila yung Old Testament. Sinulat nila yung tinatawag na Tanakh, yung Torah, Nebaim, tsaka Ketubim.
yung Torah, Book of Law, ano yan eh, Book of Law, Book of Psalms, and Psalms and poetry, at saka Book of the Prophets. So, sa Old Testament, may mga nagsulat doon ng mga propeta na nagsalita talaga sa Panginoon. Sa panahon natin ngayon, may mga nagsulat na mga apostol patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, yung katuparan sa mga sinulat ng mga tao sa Old Testament. So, tinupad ng Diyos yung kanyang pangako. Kaya, kakausapin tayo ngayon ng Diyos gamit yung kanyang anak na sinulat ng mga apostol. Kaya, yung ating tinatangkilik, hindi lang basta yung Old Testament, kundi maging yung New Testament. Anong kaibahan ng Old Testament sa New Testament? Sino nakakaalam? Kaibahan ng Old Testament sa New Testament. Yung New Testament, after na ng ano, ang tawag nila dyan, yung Old Testament ay hidden revelation or hidden Word of God. Pagdating sa New Testament, ito ay revealed Word of God na siya. So, hindi magiging maganda yung istorya kung ang panonoorin mo lang sa palabas ay yung umpisa. Sino nanonood dito ng mahilig sa mga pelikula? Ano ba, pag nanood kayo, umpisa lang, tapos, ang pangit siguro ang ending nito, i-end ko na to. Oo, kasi parang hindi maganda yung ending nito. Umpisa pa lang yung napanood mo. Pero, pwede rin ang hilig mo. Ako, mahilig ako na ano yung parang pag medyo boring yung umpisa. Hindi ko inumpisa talaga sa umpisa. Nandun natin ako sa dulo. Ay, nga, parang, hindi namatay yung bida. Maganda yung ano. Kaya, hindi ko alam yung kwento. So, sa pagbabasa natin ng Biblia, dapat din basahin talaga natin yung umpisa hanggang sa dulo. So, Old Testament, ano yun, hidden pa yun, medyo malabo, bibigyang linaw yan ng New Testament. Pag New Testament lang ang binasa mo, bagamat binigyan linaw yun, pero dahil hindi mo alam ang pinagmulan, hindi mo pa rin siya maintindihan, hindi mo siya ma-appreciate. Kaya nga pag binasa natin yung Hebreo na Hebreo tsaka ano ba? Revelation, yung mga ganyang ano, doon pala sa Hebreo, malilito tayo eh. Bakit ganito ka ano yung sinasabi dito sa Hebreo? Yung pala, kailangan mong mabasa yung, pag binasa mo yung Hebreo, kailangan mong balikan yung Old Testament na to, Leviticus. Kasi mostly doon sa Hebreo, pumapatungkol or nire-relate niya doon sa Leviticus. Yung mga pananambahan doon, yung mga kaugalian doon ng mga tagapagturo sa Old Testament. Nandun sa Leviticus yun. Ma-enjoy mo yung Hebreo kapag alam mo yung background ng Leviticus. Ganun siya. So, napakahalaga ng Old Testament. Ganun din yung New Testament. Hindi pwedeng Old Testament na babasahin natin. Dapat New Testament. So, nangungusap noon sa pamamagitan ni Moses at ng mga propeta ang Diyos. Nangungusap naman sa panahon natin ngayon sa pamamagitan ng mga sinulat ng mga apostol. All in all, gusto talaga ng Diyos makipag-communicate sa tao. Gusto talaga ng Diyos ilapit yung kanyang sarili sa tao. At salamat na lang dahil may salita ng Diyos na siyang compass na gagabay sa atin. Basic instruction before living or living first. Next slide. Why is this important? Kano talaga ito? Because the Bible comes from God. Naniwala kayo doon? May mga ano na kasi ngayon na parang sobrang ano na sila. Hindi na sila naniniwala na sa yung Biblia. Kasi nga sa dami ng sali, may mga nababawasan na salita, nababawasan ng meaning. Meron namang na-exaggerate naman yung meaning. Sa kakasalin na kakasalin. So, dahil doon, iniisip nila na contradiction siya. Bakit yung sinabi dito, hindi naman sinabi dito sa ganitong version? Parang iba pa yung salita. So, parang kinokontra nila yung sarili nila. Kaya iniisip ng mga anti-Bible or anti-Christian na mga maniniwala, yung Biblia nyo corrupted na yan. Yung Biblia nyo, ano na yan, kumbaga sa amin, hindi na yan pure. Sinira ninyong mga Kristyano yung credibilidad ng Biblia. So, hindi na siya kapanapanaligan. Kasi nga, ano na siya, nagkukontrahan siya. Hindi po nagkukontrahan yung Biblia, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ito'y galing talaga sa Diyos. At yung original na version or original talaga na manuscript ng Bible, wala tong mali. Nagkaroon na lang ito ng mga
maliliit na error sa kakasalin. Sinalin sa English, sinalin sa Tagalog, sinalin sa Bicolano, sinalin sa Cebuano, at napapababa yung meaning o yung ng salita, yung kahulugan, napapababaw. So, pero dapat maging buo sa ating kalooban na yung Biblia talaga ay salita ng Diyos talaga. Galing talaga kita sa Diyos. Diba? Yung ating sa Timothy 3:16, diba? Ito ay pinanyahan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapagulaan sa maling aral, pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa mga tao sa matuwid na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Next. It is God's word. Mapananaligan talaga. Diba? May mga pangako, may mga propesiya, natupad talaga. No? Ibig sabihin, pag nagsalita ang Diyos sa Old Testament, maaaring hindi mangyari sa kapanahunan nung generation na yon, pero gaganapin niya sa mga susunod na generation. Diba? Katulad sa pangako sa Panginoong Jesucristo, lagi kong sinasabi to, Genesis chapter 3 pa lang, verse 15, may propesiya na si Jesus ay ipapadala. Ipapadala si Jesus at siya yung tudurog dun sa ulo ng kaaway. No? Pero ang layo nun, ilang libong taon na mula sa Genesis chapter 3 hanggang sa kapanahunan na ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Nasa mga 4,000 years, siguro. Kung susumahin natin from Genesis, so baka mahigit pa eh. Hanggang sa pagdating ni Jesus, baka lagpas pa 4,000 years. Tapos from Jesus, hanggang ngayon sa panahon natin, 2026 na, no? Kasi nga, ang pinagbasihan ng counting ng taon sa ating panahon ngayon, yung pagkapanganak ng ating Panginoong Kristo. Kaya di ba merong BC at merong AD, di ba? Yung AD ay Anno Domini or Anno Domini na yung sa kapanahunan ng ating Panginoon. Yung BC naman, before Christ yun. Bago dumating ang ating Panginoon, yun yung counting nun. So, merong 500 BC, 500 years bago dumating si Kristo. Yun yung ibig sabihin nun. Sa AD naman, halimbawa, 20 AD, 20 years mula nang ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating. So, yun yung ibig sabihin nun. Ngayon, sa ating panahon, 2026 na or 2026 years mula sa Panginoong Jesucristo hanggang ngayon sa panahon natin, di ba? Kaya mula dun sa Genesis chapter 3 verse 15, ang layo na ng agwat na more than 4,000 years. Pero ginanap ng Diyos yung propesiya ng Genesis chapter 3 verse 15 sa Galatia chapter 4 verse 4. Pagdating ng takdang panahon, pinadala ng Diyos yung kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Yun na nga yung katuparan ng propesiya. Kaya, trustworthy ba yung Bible? Oo. Dahil ito'y salita ng Diyos. At kapag ang Diyos ang nagsalita, gaganapin niya. Ilang libong taon man niyang lumipas, gaganapin niya ng Panginoon. Amen? Kaya mapananaligan, mapangahawakan natin ang salita ng Diyos. It is trustworthy. Next, it is without error in what God intended to. Walang mali. Sinabi ko na yun kanina, sa original na manuscript, walang mali doon, walang kontrahan doon. Nagkakaroon na lang yan ng konting mga mali sa pagkakasali ng pagkakasali. Next, it carries divine authority. Merong otoridad sa Biblia. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alimang tabak na magkabilay tanim, di ba? Hebrews chapter 4 verse 12. Buhay at mabisa at talagang makaka-penetrate sa ng isang tao. Kaya magtataka ka, anong meron dun sa salita ng Diyos? Bakit ang isang pusakal na kriminal na bago yung buhay? Kasi nga, may kapangyarihan yung sa salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na to ay may divine authority. Amen. Kaya sana tayo dyan, no? Magkaisa tayo pananampalataya yan para muling ma-build up yung ating pagpapahalaga, paggalang sa salita ng Diyos. Then, ulit ko, may mga grupo na ngayon na hindi na nila ito masyadong pinapahalaga ng Biblia. Sulat lang ng tao yan, eh.
may mali nga dyan eh. Diba? So, meron pang isang pastor nagsabi, huwag kang huwag kang malulungkot kapag hindi mo natuloy yung devotion mo. Kasi hindi naman na talaga yan yung yung pure na word ka. Wow. So, hindi ka na dapat malungkot kapag hindi mo natuloy-tuloy yung devotion mo. Mali na yun. Ang salita ng Diyos ay pure, hindi, buhay at mabisa. At ito ay may authority sa ating mga ano ba? Sending an official letter bearing a seal. Although a messenger delivers it, the authority belongs to the king, not the messenger. Likewise, the Bible was written by men, but its ultimate author is God. So, bagamat may mga iba't ibang mga tagapagsalita na ginagamit ang Diyos, no? Pero ang pinanggalingan ng salita ay yung Diyos mismo. Ang paghamak doon sa salita na dala-dala ng halimbawa, ang messenger ay magpapayong lang. Busbusin. Ay, hindi ko paniniwalaan yan. Sino ka ba para magsalita sa akin? Abogado ako. So, pwedeng ganun, no? Titignan yung ng tao kasi iahambing sa kanyang sarili, sino ka para magsalita sa akin? Pero kung salita ng Diyos yung dala-dala niya at hindi mo siya ginalang, hindi siya yung dinispice mo, kundi yung salita ng Diyos, yung Diyos mismo na dala-dala niya. So, yun yung sa mga kingdom, ganyan eh. Hindi mo pwedeng basta-basta patayin yung tagapagdala ng sulat ng hari. Tagus-tagusan lang yung sa ibang kaharian. Magkalaban yung dalawang kaharian. No? Magdidigmaan sila. Kapag may mga sundalo pumunta sa kanila, pwede na patayin nyo kasi nasa digmaan sila eh. Pero pag nag-send yung hari ng messenger, dala-dala yung sulat niya, pumunta, tumawid dyan sa hindi pwedeng galawin yon. Kasi nga, ibig sabihin nun, yung hari yung ginalaw mo. Kasi siya yung tagapagdala ng salita ng hari. So, ganun din dito, no? Kaya wag natin i-despise or wag natin maliitin yung mga ginagamit ng Panginoon na magsalita. Oo, mas may degree tayo sa kanila. Oo, mas may alam tayo sa kanila. Pero hanggat salita ng Diyos yung dala-dala nila, mangangalit po tayo kapag natin sila minaliit, initsapwera, no, winalang halaga yung kanilang mga sinasabi. Kaya pahalagahan natin yung salita ng Diyos, sino man yung nagdadala niyan. Dahil yan ay salita ng Diyos. Next. Ano natin application dyan? Believe the Bible because it is God's Word. Read it with reverence and humility. So sa pagbabasa natin, may paggalang at may pagpapakumbaba. Diba sa Santiago chapter 1, verse 20 to 22 yata yun eh. Santiago chapter 1, siguro basahin natin para hindi tayo magsako. Santiago chapter 1, verse 20. Hindi wala dyan, di ba? Sabi dito, dahil umpisa na sa 19. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong mga marunong gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. At ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ay sa verse 21 sabi ito, mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. At ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. So, with reverence and humility, ganun natin dapat itatrato yung salita ng Panginoon. Never place in human opinions above Scripture. Dito malimit na natin yung mga nagtutugo. Sa kagustuhan na kumbaga sa mai-relate sa mga tao yung mensahe na niya, na ipapasok na niya yung kanyang opinion pala doon sa niya. So yun yung danger
Kaya dapat talaga meron tayong background pa rin talaga ng proper interpretation. So, wag ipapasok yung sariling opinion. Ang tawag doon ay exegesis. Yung opinion ko, papasok ko sa teksto. Dapat yung teksto, yun ipapasok ko sa sarili ko. Or yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun yung i-adapt ko. O yun yung dadalhin ko sa aking sarili. Hindi yung aking sarili ang ilalagay ko doon sa sinasabi ng teksto or salita. So, exegesis yun. Ang dapat ay exegesis. Exit dapat yung ating opinion. Dapat yung Biblia ang mangungusap sa atin, hindi tayo yung mangungusap sa Biblia. Yung mensahe ng Biblia ang ating kukunin, hindi yung mensahe natin ilalagay natin doon sa Biblia. Amen. Meron pa ba, Lloyd? Wala na. So, yan pansamantala, nandiyan muna tayo. Ano yung next? Number 2, the Bible is profitable for every area of life. So, yun yung next natin. Next, yung ng Panginoon. Ito tayo kukunin ng Lord. Sa ngayon, i-end na muna natin to. Amen. So, 9:55. Let's close.